Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig Maglabag-labag na tao with evidence. So eto na. Eto na mga kabibig. Sabi ng ibang netizen, kinarma. Oo, kinarma kayo sa sobra yung vocal sa sarili nyo. Sa sobra yung galit kay VP Sara. Nako, eto na kabibig. Percy Sindania at Richard Hiderian sasampahan ng kaso sa Korte Suprema ng indirect contempt. Agoy, indirect contempt talaga, no? Kabibig. Paano yan? Paano kung ang Korte Suprema ay mag-side doon sa nagsampa ng kaso, edi ma-contempt yung tundang dalawang to? Oo, kabibig. Ayon sa post ni Attorney Mark Tolentino, kabibig, press advisory, lawyers to file indirect contempt petition versus Representative Percy Sidania and Professor Richard Hidarian at the Supreme Court. Ano? Filing a petition for indirect contempt before the Supreme Court of the Philippines against Representative Percy Sindania, Akbayan Party List, and Professor Richard Hidarian for public statements that allegedly undermine the integrity of the Supreme Court, including branding it as Supreme Coddler of Vice President Sara Duterte. O, tingnan nyo na. Itong Supreme Coddler, itong sabi ni President Dania, sinabi pa nga ni Percy na ang mga korte, mga galamay ng mga Duterte, at talagang tinatago at pinoprotektahan si Bibi Sara. Kung ikaw, isa sa mga 13 justices, hindi ka ba magagalit na unanimously na nagdesisyon kayo na unconstitutional ang impeachment ni Bibi Sara tapos marinig mo lang sa isang representative na sabihan kayo Supreme Cuddler? Tapos sabihan yung mga galamay kay Duterte, pati si Larry Gadon, grabe ang sabi niya sa mga 13 justices. Sana dinama nilang sinarin si Gadon dito. Pero maybe ito pala yung pasiunang mga tao. Nasasampahan nila ng indirect contempt. Sino ang magsasampa? Attorney Mark Christopher Tolentino, Attorney Rolex Sol Pico, joined by the members of Citizen Crime Watch, Duterte Youth, Concerned Lawyers for the Judicial Integrity, DDS supporters, and the DDS Sara All Confederation. Kailan yung araw na to? 9 a.m. Where? Supreme Court of the Philippines, Padre Faura, Manila. Mga kabibig. Yan, ang media are allowed to cover this scenario. Pero I don't know kung pupunta ang mga media. Sabi ng mga netizen, I think it will not prosper. Supreme Court justices are not onion-skinned individuals. Respondents are exercising their right to express and Supreme Court is not exempted from public criticism. Sabi dito, indeed, Supreme Court justices are public officials. However, their statements are made by Hiderian et al. Have already gone too far. Hindi nila kasi matanggap yung objectivity na naging desisyon ng Supreme Court. Tama. 'Di ba? Ilang senador nga, nirerespeto nila ang desisyon ng Korte Suprema. Sabi nga ni Chis Escudero, wala tayong magagawa. Kahit ayaw natin or hindi, nagsalita na ang Korte Suprema. Hindi na nga sila magkakonvene as impeachment court. Di ba mga kabibig? Ito pa, those who undermine the Supreme Court must dealt with accordingly. Ignorance of the law excuses no one regardless of who you are. The Supreme Court is the ultimate judicial body, though not infallible, should have the most respect when they make decisions and ruling. No one comes after them except the Supreme Being. Yan mga kabibig. Isama niyo po si Gandon at Dilima, sabi pa ng isang netizen. Time to teach them the hardest lesson they will ever learn. O ang mga vlogger na pinapa-contempt nyo, ito pa ba mga representative pa na dapat maging modelo sa publiko, na dapat hinay-hina sa pagsasalita, hindi nyo i-contempt, sabi ni Leopards Pasqua.
Yun mga kabibig, yun ang komento ng mga netizen hinggil sa issue na ito na nakikita nila na tama lang din ang gagawin ni na Attorney Mark Tolentino. 'Di ba nagsabi na rin si Attorney Topacio na meron silang kasampulan. Oh, nako. Ito na ang sinasabing may kasampulan mga kabibig. Nako, kalerky naman ito doon dalaw. Nako, ito na yan. Oh, 'di ba? Oh. Sabi pa nga dito, ipapa-impeach pa ni Sindanya ang Supreme Court, 'di ba? Nagbabala siya na posibleng humarap sa impeachment ang mga maestrado ng Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang impeachment ni VP Sara. Sa kanyang pahayag, tinawag ni Sindanya na pagtataksil sa bayan ang desisyon ng korte at inakusahan ang mga maestrado na pinoprotektahan si VP Sara Duterte mula sa pananagutan. O sabi pa nga ni Sendanya, kung nakalimutan nyo, our justices choose to serve the interest of the Dutertes and shield the VP from accountability. May kalalagyan ang pagtataksil sa taong bayan. Kasali na rin yan ang posibleng impeachment. O sabi ni Sendanya. So, bakit nasabi ni Sendanya? Meron ba siyang lawyer na kinausap na pwede niya itong sabihin sa Korte Suprema? 'Di ba? Tinawag rin ng kongresista ang Korte Suprema bilang Supreme Color of the Philippines. Na talagang sinasabi niya na yung mga tiwaling politiko ay pwede nang pwede na magtago sa likod ng Korte Suprema. Yun ang mga statement ni Sindania. Tapos ayon kay Atty. Topacio, hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pananalita kung ito ay nakakasira sa integridad ng pinakataas na korte ng bansa. Hindi raw silang handa raw silang magsampa ng kaso. So today, magsasampa sila ng kaso mga kabibig. So yan mga kabibig, ang mangyayari ngayon, posibleng, ewan ko kabibig, bakit? Kasi alam nila akbayan party list sila, may freedom silang magsalita kung ano-ano na lang na ilalabas sa kanilang bibig without knowing their public servant, without knowing sabi nila parang minaliit nila ang Korte Suprema, parang minaliit nila ang kakayahan ng ating mga justices na parang nakikita ng bobo na lang ito kasi pumabor sa unconstitutional impeachment ni Sara. So hindi na I don't know kung nabasa ba nila ang desisyon ng Korte Suprema. Yun lang kabibig, di ba? Nakakahinayang lang kasi people elected them. I don't know kung bumoto ka ba ng akbayan party list, pero ito yung makikita natin na ganitong klaseng mga tao magkasalita sa ating Korte Suprema. Bakit dili-dilima nga humingi ng apology sa Korte Suprema kasi nabasa niya ang desisyon at doon niya napatanto na mali-mali pala ang mga statement niya. Itong si Percy, naringgan ba natin humingi ng tawad after nabasa ang desisyon? Nagtatrabaho po siya sa gobyerno natin. Dapat mas madali niya mabasa ang desisyon, madali niya ma-interpret ang desisyon ng Korte Suprema, or kung pwede humingi siya ng tulong ng mga lawyers para ma-interpret ang desisyon ng Korte Suprema. Pero bash ng bash pa rin siya. So yun lang kabibig, maghintay tayo sa development ng araw to. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.